Kung mas inuuna ang kita kaysa kaligtasan, siguradong may sakuna. Sa kasamaang palad, kadalasan ang mga inosenteng tao ang pinakanaapektuhan. Huwebes, Nobyembre 21, 2013 ay isa na namang karaniwang araw ng trabaho sa bansang Latvia sa Hilagang Europa. Bandang 4:00 ng hapon, karamihan sa mga tao ay umuwi na. Karaniwang hintuan ang Maxima Shopping Center sa kanlurang suburb ng Riga. Dito makikikita ang isa sa pinakamalalaking bagong supermarket na kilala dahil sa kakaibang pangyayari. Minsan, maling fire alarm ang tumutunog sa tindahan. Noong itinatayo ang gusali, may depektibong sistemang nailagay na nagdudulot ng abala sa mga nangungupahan. Ngayon, tumunog na naman ito ng 4:21 ng hapon. Sanay na ang mga empleyado at customer ng supermarket sa malalakas na tunog, kaya hindi na nila ito pinapansin. Para sa seguridad, isa sa mga empleyado ang bumaba sa basement para tingnan ito, at tulad ng dati, maling alarma lang pala ito. Kahit walang sunog na nakikita, may nakatagong panganib sa itaas ng ulo ng lahat. 1 oras at 20 minuto matapos ang alarma, bumagsak ang bubong sa punong tindahan. Oras ng dagsa ng mamimili ang pinakamasamang oras para sa isang sakuna. Ang pagbagsak ng bubong ay pumatay ng 51 katao at nasugatan ng 40, isa pa ang fire alarm na hindi pinansin ng lahat ay naging hudyat pala ng trahedya. 2 taon bago iyon, noong 2011, ginanap ang seremonya ng pagbubukas ng Maxima Shopping Center bilang simula ng bagong urban planning ng lungsod. Ipinakilala ang gusali bilang bagong disenyo na lumalampas sa karaniwang kahon na may palamuti. Binubuo ito ng 51,100 square feet na shopping area kung saan ang supermarket ang sumakop sa karamihan ng espasyo. Noong taglagas ng 2013, sinimula ng paggawa para iakma ang bubong ng shopping center kabilang ang berdeng lugar at palaruan. Kasabay nito, ginagawa rin ang underground na garahe para sa mga residente. Ang mga gawain ay sinagawa ng parehong kumpanyang konstruksyon, Re and Re. Habang ginagawa ang konstruksyon, patuloy na nag-operate ng buong oras ang Maxima Center. Habang dagsa ang mga customer sa loob ng center, nagtatrabaho ng hindi napapansin ng mga manggagawa sa itaas ng kanilang mga ulo at sa ilalim ng kanilang mga paa. Walang dahilan para isipin na guguho ang gusali anumang oras. Bago naging madalas ang maling fire alarm sa center, may isang insidente ng totoong sunog na nagbanta sa buong project. Ilang buwan bago ang engrandeng pagbubukas, may apoy na nagsimula sa supermarket. Sa kabutihang palad, natapos ang insidente nang walang nasaktan. Kahit nagdulot ng pinsalang sunog, giit ng mga inhinyero na di naapektuhan ng estruktura. Ito lang ang unang at huling beses na nagkaroon ng ganong insidente sa Maxima Center. Sa loob ng 2 taon, laging tumunog ang maling alarma ng sunog pero walang apoy na nakita. Habang lumilipas ang panahon, nasanay na ang lahat at naging tatak na ito ng sentro. Kailangan pa ring sundin ng gwardiya ang proseso na suriin muna ang alarma bago mag-utos ng paglikas. Isang grupo lang ng construction worker ang abala sa paggawa ng garahe. Walang bakas ng sunog. Ang mga tauhan ng Maxima ay nagsabi kalaunan sa investigasyon na palagi nilang inakala na ang alikabok mula sa konstruksyon ang nagpapagana ng fire alarm na posible naman. Nang malaman ng gwardiya na peke ang alarma, iniulat niya ito sa operator ng proteksyon sa sunog. Ipinaalam sa mga mamimili na walang sunog at tuloy ang operasyon ng supermarket. 5:41 ng hapon iyon. Matapos ang 1 oras at 20 minuto mula nang mag-alarma, biglang napatigil ang background music at mga cart dahil sa malakas na kalabog. Bumagsak ng buwang bigat ang malaking bahagi ng bubong. Ayon sa mga nakaligtas, wala silang napansing palatandaan na may bitak sa kisame o anumang babala na may guguho. Nangyari ang lahat sa ilang segundo lang. Walang pagkakataong makatakas ang mga tao sa loob ng supermarket. Sa labas ng sentro, isang napakalaking ulap ng alikabok na may halong bubog ang bumulwak palabas sa harapang kolonada, dahilan para magpanik ang mga tao sa unahan. Ang pagbagsak ng bubong ay nagmukhang parang may sumabog sa loob. Nang nawala ang alikabok, naging malinaw ang lawak ng sakuna. Mahigit kalahati ng bubong ang nawala. Nakatayo pa rin ang mga gilid na pader, ang harapang kolonada at ang gusaling tirahan. Habang nagsisisigaw sa takot ang mga tao sa labas, namayani ang kakaiba at nakamamatay na katahimikan sa loob ng sentro.
Natabunan ng tambak ng bakal at konkreto ang malaking bahagi ng supermarket at lahat ng nasa loob nito. 5 minuto matapos bumagsak ang gubong, nakatanggap ng emergency call ang kagawaran ng serbisyo ng bumbero at pagsagip ng RIJA. Bumagsak ang bubong ng shopping center sa numero 20 ng Friday Street sa lugar ng Zolotud at natabunan ang 12-12 ng tao. Nagmadali ang 7 truck ng bumbero sa lugar ng Sakuna. Hindi pa matukoy kung ilang tao ang natabunan sa ilalim ng tuneladang guho. May mga bahagi ng bubong na sobrang laki kaya espesyal na makinarya lang ang kayang gumalaw nito. Ang malaking trahedya ay nangangailangan ng dagdag na manggagawa. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, 100 bumbero at 18 truck ng bumbero ang agad na rumesponde upang iligtas ang mga nakaligtas mula sa guho ng shopping center. Hinati ang mga bumbero sa 4 na grupo na pinamumunuan ng responsable opisyal. Hindi madali ang trabahong ibinigay sa kanila. Nag-alala ang mga bumbero na baka bumagsak ang bubong kung hindi agad makita ang mga nakaligtas at tama sila. Habang puspusan ang operasyon ng pagsagip noong alas 7 at 4 ng gabi, bumagsak ang bahagi ng bubong sa ibabaw ng isang istasyon ng pagsagip. Biglang gumuho ang istruktura sa parehong paraan tulad ng dati. Muli, walang anumang palatandaan o babala. Sinuri rin ng mga bumbero ang mga istrukturang sumusuporta sa bigat bago ihanda ang lugar at wala silang nakitang depekto. 3 bumbero ang namatay sa pangalawang pagguho. Gayunpaman, hindi napigilan ng trahedya ang kanilang mga kasamahan sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa pagtatapos ng araw, 72 pang bumbero at 100 sundalo mula sa hukbong sandatahan ng Latvia ang sumali sa operasyon ng pagsagip. Malalakas na crane ang dinala para alisin ang mabibigat na tipak ng konkreto. Dumating din ang pambansang pulisya ng Latvia at tagapagbantay ng hangganan kasama ang mga asong panghanap para tumulong sa paghahanap ng mga nakaligtas. Walang tigil silang nagtrabaho buong magdamag upang mailigtas ang pinakamaraming biktima hanggat maaari. Lumabas na mas komplikado ang operasyon kaysa sa inaakala ng lahat. Ang amoy ng natapong alak at mga chemical sa bahay mula sa supermarket ay nakahadlang sa mga aso na mahanap ang mga tao. Kaya, imbes sa aso, gumamit ang mga bumbero ng mga thermal camera para mahanap ang mga naipit na mamimili gamit ang init ng katawan nila. Sa kasamaang palad, agad nagkaproblema ang pagsubok dahil hindi magamit ang thermal imaging sa ilalim ng mahigit 8 pulgadang konkreto. 2 araw na hirapan ng rescue team matukoy at mahukay ang mga biktima. Nakakalungkot, mas maraming bangkay kaysa sa mga buhay na naililigtas. Habang lumalalim ang mga tauhan sa guho, karamihan sa mga narecover na biktima ay may matitinding sugat, kaya halos wala nang pag-asang makahanap ng buhay. Noong Nobyembre 23 makalipas ang 2 araw, isa pang bahagi ng bubong ang bumagsak. Itinigil na ang operasyon ng pagsagip. Pagkatapos ng 48 oras ng paghahanap, inalis na lahat ng workstations mula sa lugar. Habang nililinis ang guho, wala nang natagpuang panibagong bangkay. Ang huling bilang ng mga namatay na umabot sa 50, isang katao ay binubuo ng mga customer, empleyado at 3 bumbero. 41 katao ang nagtamo ng mga pinsala, marami sa kanila ay nasa critical na kondisyon. Kasama sa mga nasugatan ang gwardyang nag-ulat ng maling alarma ng sunog bago ang trahedya. Ngayon natapos na ang operasyon ng pagsagip at pagbawi, panahon na para alamin kung may kinalaman nga ba ang alarma sa pagbagsak. Malapit nang mabunyag ang katotohanan. Noong araw ng Sakuna, agad nang simula ang mga pulis mag-imbestiga sa sanhi. Ang kaso nila ay nakabatay sa hinalang nilabag ang regulasyon at hindi sinunod ang tamang pamantayan sa konstruksyon ng gusali. Ang pagbagsak ng bubong habang may rescue operation ay nagpapahiwatig na posibleng ang mahinang sumusuportang estruktura ng bubong ang dahilan ng pagguho. Nais din ng mga investigador malaman kung bakit hindi nailikas ang mga tao matapos tumunog ang alarma. Nagulat ang bansa sa isang trahedya, ang pinakamalaki mula nang makamit muli ang kalayaan noong 1971. Tinawag ni Pangulong Andris Bersing ng Latvia ang trahedya bilang pagpatay at nangakong paimbestigahan ito ng mga otoridad. Iginiit niya na lahat ng sangkot sa konstruksyon ay isa sa ilalim sa imbestigasyon. Lahat ay tatanungin. Kasama rito ang mga arkitektong nagdisenyo ng gusali at ang mga kontratistang nagtayo nito, pati na rin ang mga otoridad ng lungsod at mga ahensyang may pananagutang magbantay. Nagtipon ang pulisya ng mga eksperto sa konstruksyon para tumulong. Batay sa paunang inspeksyon ng lugar, bumuo sila ng 3 posibleng senaryo.
Una, may hinala na may paglabag sa mga pamantayan ng disenyo ng arkitektura at pagsubaybay sa konstruksyon. Pangalawa, posibleng lumabag sa regulasyon sa konstruksyon ang shopping center noong unang yugto ng pagtatayo. Pangatlo, ang mga bagong upgrade sa gusali ang nagdulot ng sakuna. Dahil sa panganib ng karagdagang pagguho, nagsimula ang investigasyon noong Abril 2014 ilang buwan matapos mangyari ang sakuna. Nang matapos mapatibay ang natitirang konstruksyon, pinayagan na ang mga investigador na pumasok sa guho ng Maxima Center. Nagsagawa sila ng sunod-sunod na kontroladong pagpapaguho sa mga natitirang bahagi ng bubong at ilang kontroladong sunog. Layunin malaman kung ang sunog noong 2011 ay nakapagpahina sa gusali at kung matibay ang konstruksyon para masuportahan ang bubong. Habang isinasagawa ang mga pagsusuri, napansin ng mga inspektor ang isang kakaibang bagay. Ang mga bakal na suporta ng estruktura ay nabaluktot na bago pa man maabot ang inaasahang bigat na dapat nitong kayanin. Isa lang ang dahilan, hindi maayos ang pagkakagawa ng estrukturang sumusuporta sa bigat. Gamit ang opisyal na mga tala mula sa lahat ng sangkot sa pagtatayo ng shopping center, inilantad ng mga investigador ang mga pangyayaring nagdulot ng trahedya. Noong muling bahagi ng 2009, isinumite ng kumpanyang pang-arkitektura na Cubs ang disenyo ng gusali para sa pagpapatupad. Pinamunuan ni Ivar Sergits, structural engineer, ang konstruksyon. Tinanggap ng construction board ang konsepto at si Sergits ang gumuhit ng plano ng gusali. Sinunod niya ang ideya ng arkitekto pero gumawa siya ng maliit ngunit mahalagang pagbabago. Imbes na mga iisang pirasong steel truss, ginawang dalawang mas maiikli ni Sergits para mas madali ang transportasyon. Hindi niya napansin na nabawasan niya ang kakayahan ng konstruksyon magdala ng bigat. Ang bigat ng bubong ay sinusuportahan ng trusses sa kanilang mga dugtungan lang. Bukod dito, napag-alaman sa masinsinang inspeksyon na mali ang pagkakaayos ng mga bolt sa dugtungan at ang mga bolt ay hindi talaga para sa pagdugtong ng trusses ng bubong. Tumagal ang 2 taon ng estruktura, ngunit nang simula ng konstruksyon ng hardin, tumaas ang bigat at bumigay ang mga dugtungan ng trusses. Bilang suporta sa senaryong ito, makikita sa security video ng insidente na bumagsak ang bubong mismo sa mga puntong yon. Nakakagulat na walang nakapansin sa malalang pagkakamali sa estruktura mula sa konstruksyon at superbisyon. Sabik malaman ng mga investigador kung sinadya ba ang pagkukulang ng ito. Tama sila. Ito ang natuklasan nila. Noong Pebrero 28, 2011 na tao ang lumagda sa Construction Acceptance, isang mahalagang dokumento sa konstruksyon. Kung wala ito, hindi sana nasimulan ang pantatayo ng shopping center. Ang kasulatan ay nilagdaan ng manager ni Rian Ri, construction supervisor, construction engineer na si Ivar Sergits at ni Andreas Kushobs ng Vicom, ang subcontractor na gumawa ng mga truss. Nakakagulat, kalaunan ay natuklasan na ang may-ari ng isa pang subcontractor na nag-assemble ng mga truss ay pineke ang pirma ni Andres Kushev upang makaiwas sa pagkuha ng civil engineer. Ang pagtitipid na ito at paglabag sa mga regulasyon sa konstruksyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng 51 tao. Ilang taon bago ang trahedya, dahil sa kakulangan ng pondo, isinara ng gobyerno ang inspeksyon ng estado sa konstruksyon at ipinasa ito sa mga lokal na pamahalaan. Sa kasamaang palad dahil sa parehong dahilan, inalis ng konseho ng lungsod ng Riga ang lokal na departamente ng pagmamanaman sa konstruksyon. Ibig sabihin, noong sinimulan ang konstruksyon ng Maxima Shopping Center noong 2011, wala nang opisyal na ahensyang nagbabantay dito. Pinaniniwalaan ng lokal na pamahalaan ay nagbisisyon hindi lang para makatipid, kundi para mapadali rin ang maraming proyektong konstruksyon na ipinatupad sa Riga. Ang bansa ay bumabangon pa mula sa krisis pinansyal noong 2008 at mahalaga ang industriya ng konstruksyon sa prosesong yon. Gayunpaman, ang kakulangan sa pangangasiwa ay nagdulot ng kaguluhan. Matapos ang sakuna, ininspeksyon ng lupo ng konstruksyon ng Riga ang mahigit 200 pampublikong gusali at may natuklasang problema sa 31 dito. Ang tanging nagbitiw bilang tugon sa galit ng publiko ay si punong ministro Dombrovskis. Nilalayo ng pamahalaan na ipakitang magpapabuti ang pamahalaan. Isang serye ng mga batas at mga kaugnay na regulasyon ang ipinasa upang isayos ang organisasyon ng mga gawaing konstruksyon at ang pananagutan ng mga gumagawa nito.
1 taon at kalahati nang nangalap ng ebidensya ang mga investigador para makabuo ng kaso laban sa may sala sa trahedya sa Solitude. Sa wakas, noong Disyembre 8, 2015 dinala na sa paglilitis ang 9 na akusado. Ininyero sa konstruksyon na si Ivar Sergits, arkitektong si Andres Kalinka, 2 konstruksyon inspektor, pinuno ng konstruksyon ng Rien RE, 3 kinatawan ng Riga Construction Board at 1 empleyado ng Maxima Supermarket na namamahala sa mga pamamaraan ng kaligtasan. Pagkalipas ng 2 buwan, iisa lamang ang hinatulang nagkasala ng korte si Ivar Sergits dahil sa malalaking pagkakamali sa kalkulasyon ng estruktura na naging sanhi ng pagbagsak. Dahil sa paglabag sa regulasyon sa konstruksyon at kapabayaang nagdulot ng pagkamatay, hinatulan si Ivar Sergits ng 6 na taong kulong. Napawalang sala sa lahat ng kaso ang iba pang akusado. Upang suportahan ang mga biktima ng trahedya at ang kanilang mga kamag-anak, naglaan ang estado at lungsod ng Riga na mahigit 1.7 milyong euro. Nagbigay pa ang isang organisasyong pangkawanggawa ng dagdag na 1.17 milyong euro. Sa huli, ang Maxima Latvia na kadena ng mga supermarket ay naglaan ng humigit kumulang 8 milyong euro. Panurin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.